Basta, wala talaga magdadala ng itlog na Oh, tray please, just one person. Just one. Just one egg. Pag may nagdala talagang, Someone should dress up as an egg. How about that? Let's meet in the middle still. Hi everyone, welcome back to my channel, Herrera here. I hope that you are all doing well. I'm here because I am the obsessor. There is no explaining this, trying to give you a reason, or no planning went into this. I just want to spend an hour with you and with Stel. And I'm so blessed that this is English subbed, and who knows what he's going to do? Sing, chat to us, eat, clean? I don't know, spend time with his cats. Hopefully all of the above. Let's go. nyo And look dreamy, I forgot about that one. Good morning. Samahan niyo ako mag-prepare ng breakfast. Kakagising ko lang actually. Looking like this. Kakagising ko lang mga 20 minutes ago. Sure. Tapos nagilamos. I'll pretend that I believe you. Ngayon nagugutom ako. Tara, mag-prepare tayo ng breakfast. Actually, nakapag-boil na ako ng egg. So, manood na lang ako. Parang malabo. Him pretending like he hasn't practiced this a million times. The angle is perfect, honey. Nakapag-boil na ako ng itlog. Actually, dalawa to. Itong isa, medyo malambot, poached egg. Tapos yung isa, yung hard-boiled egg talaga. This is the best kind of content. Oh my god. Wait lang, balatan ko lang yung itlog ko. Ito. Magbabalat lang ako ng itlog. mga iniisip nyo na naman. Hello po sa 2K na nanonood. Malinaw po ba yung boses ko? Am I clear? Oh god. Too clear, if you ask me. Dangerously clear. So, ang gagawin ko lang sa egg na to, kasi dalawang egg to. Yung isang egg, yung dalawang egg, kakainin ko lang siya ng ganon. Pero, poached egg siya. Tapos, medyo poached egg. Tapos ito, lalagyan ko ng mayonnaise. Tapos, papalaman sa tinapay. Kayo, anong breakfast nyo? Yung mga may pasok, ingat kayo today. Mga may work, school, ingat kayo today. And make sure na may laman yung tiyan nyo bago kayo umalis ng bahay. Kasi mahirap mag-travel or kumilos ng gutom. Yan. Meron na tayong dalawang itlog. Yay! Kain na rin kayo. So, ngayon na meron ng egg, lalagyan natin ng mayo. Wait, what is he doing? Please tell me he's not eating mayo and eggs. Is this a dish? Am I having another culture shock? Tapos, idurugin ng itlog. Normally, pagka nasa bahay ako sa amin sa Las Piñas, pag gumagawa kami ng lola ko, ganitong palaman. Thank goodness.
ginigrate namin yung egg para mas pino. Pero ako, mas gusto ko na medyo malalaki yung egg, I mean yung bits ng egg para mas nafe-feel ko yung pag kinakain kasabay ng mayo tsaka ng bread. Parang yung texture mas may something ganun. Kaya ganito lang ginagawa ko. Dinudurog ko na lang siya. Tsaka ano rin, less time ng pag-prepare. Kasi pag ginrate mo medyo matagal pa. Pero at least pag ginrate mo, masasabi mo talaga, it's great. Oh, Justin, Ay, nako. is that your ghost? So, ganyan. May quiz dapat ako. Hindi mag-quiz ka! Galit na naman. Hello po sa 2.7. Good morning po. He looks so different with black hair, doesn't he? Like, he doesn't even look like the same person. I know, obviously, like, he's saying he's just woken up, so his face is probably a little bit puffy. Sleepy eyes. So, I guess But he looks okay so na to. different. I don't know, like, his Ako features talaga, just pop. normally, hindi ako naglalagay ng salt and pepper. Ito. Pero nakita ko sa mga gumagawa, naglalagay sila ng salt and pepper. So, pwede ko naman siya i-try. This is his new place, isn't it? Konti lang naman, konting salt. Tsaka pepper. Ang napadami ata. He wanted texture, but he has stirred this so much Good luck that po sa may mga exam I'd be today, may mga surprised. quiz, may mga something. Good luck po sa inyo. Ingat kayo today and have a nice day. this is the best morning Yan. ever. Tapos syempre, kailangan may tinapay ako dito. Wait, Not toast, just bread. nilagay ko lang sa table kasi pwede na ako kumain. Pati ng dalawang semi-poached egg. It sounds like a busy street. You can hear all that traffic. Very nice and neat and tidy. Tapos- Tidy up as you go. Check. Gatas na tayo. Hindi. What are those fridge magnets? I'm so nosy. Magagatas na tayo. Medyo ayoko mag-coffee kasi baka dumiretso kong CR. Hello po sa 3K na nanonood. Good morning po. Actually, mag-11 na pala. Almost lunchtime na din sa iba. So, ito, regalo kasi ito sa akin nung makeup artist namin, si Kuya Mac. Regalo niya sa akin nung New Year. Nagregalo siya ng pangkabuhayan showcase. parang grocery items. That's Tapos sweet. ito, isa to sa mga milk na pinadala niya. Alam mo kasi ni Kuya Mac na mahilig ako sa mga ganitong milk. Hey! Thank you po sa mga stickers. Alam kasi ni Kuya Mac na mahilig ako sa mga ganitong milk. Tapos tinry ko lang. Okay naman siya masarap. Ultra soy na parang soy milk. I like soy Actually, milk. nung una hindi ako mahilig sa mga ganito. Tapos nung ito I like soy parang milk in sarap coffee. naman niya. So, kukuntian ko lang. Kasi baka let's go! May pimple ako, ha? Sa baba. Samahan niyo po akong kumain. Uy, 3.8 na agad. Hello po. So, ito po yung... Ay! So, ito po yung ginawa kong egg with mayo.
with salt and pepper. Tignan nyo yung lalaki ng bits ng egg. Tapos meron ako ditong tawag dito, wheat raisin bread. Raisin bread. Then yung Gosh, look at him. soy milk. And then semi-poached egg. Wait. Hugis ka ako. Kain po tayo. Breakfast. Yeah, Sa sort mga your hair out nagbe-breakfast first. po It's dyan. terrible. Sabay-sabay na tayo. How nice is this? And then, syempre, mag-check tayo ng mga kung ano-ano. So, meron na po tayong bread. He really likes bread, doesn't he? Kain. I can literally taste that. I bet it tastes good. Sarap! Best! Ang gulo pala ng buko, sorry. What? Lies. Actually, bata pa lang ako. Thank you po sa stickers. Dami nagsisend. Salamat po. Oh, ba't ganito? Salamat po. Bata pa lang ako. Favorite ko na talaga tong ito. Favorite ko na talaga siya. Tapos, parang every time na pag ito yung palaman ko sa tinapay, parang ang daming memories na bumabalik. It's Parang siya yung comforting. food na nakakapag may nostalgic feeling pagka Yeah, kinakain we ko. all have Kasi stuff like that, right? parang nung nag-aaral pa ako nung elementary, parang nung elementary pa lang ako, parang ito lagi yung almusal ko kung hindi ako nagkakamali. Tapos minsan, pagka hindi ako satisfied sa breakfast ko, kasi parang school namin noon 5 a.m., 6 a.m. ganun. So parang alis talaga kami ng maaga sa bahay. I'm sorry, school starts at 5 a.m., 6 a.m.? Excuse me? For real? Why? Pag di pa ako kontento sa kinain ko, binabaunan ako What ni sort of a disgusting ni time is mama that for ng school to start? tinapay na ganito yung palaman, tapos babalot sa tissue. Para yun yung kakainin ko sa recess. School starts here at Kaya ang like daming memories 8:45. pagka kumakain. Ito yung egg pala na sinasabi ko na medyo tawag dito, medyo poached. I mean, nakita ko kasi doon, dapat daw. Sabi, 4 minutes lang. So, di ko sure ko. Pero sige, try natin. Sarap. Alam ko nagtataka kayo kasi lahat ng kinakain ko puro egg. Ano to? Lahat ng kinakain ko puro egg. Merong boiled egg, tapos mayonnaise with egg sandwich. Mahilig lang po talaga ako sa egg. Sarap. I just can't imagine him being on a diet. Second bread. This is life.
I feel like it's so important to him to eat well. It's probably like torture to have to diet. Harap. Harap, be! It is noisy out. How is he supposed to get a lion when it's so noisy? What time ka magla-lunch? Maybe it's not that noisy. Actually, pag mga ganitong time na kumakain ako ng breakfast, for example, nagising ako ng 10, tapos makakapag-prepare ako ng mga 11 na. Like, right now, kumakain breakfast ko tong 11 a.m. So, feeling ko, dahil ganito, medyo power food naman tong I don't know. Medyo mabigat naman tong kinakain ko. So, feeling ko late ako gugutumin. Siguro mga 2 or 1, mga ganun. Pero most likely parang mga 2 to 3 na ako nagugutom, which is sakto naman sa rehearsal time namin. Parang ganun. So, ang ginagawa ko before mag-rehearse, dun ako ulit nagla-lunch. Pero yung lunch ko kasi hindi na ako kumakain ng masyadong heavy meal like rice and then ulam, hindi na kasi parang dito pa lang busog na ako, tsaka ayoko na medyo parang mabigat yung feeling pag You're not supposed to nagpa-practice anyway, or yeah. lumalabas, ganun. Kaya ang ginagawa ko na lang prepare na lang ako ng granola bar or something parang mamaya papakita ko sa inyo, gagawa rin ako nung parang oatmeal. Tapos may yogurt, basta ganun, may yogurt, milk, and honey. Parang nakita ko lang siya somewhere din na parang ginawa. Tapos, tinry ko siya one time, tapos nasarapan ako. Parang okay na din siya. So, ganyan ginagawa ko pag mga ganong instances na ganito nga, nakapag-breakfast ako late na, and then, syempre, habulin ko siya ng lunch. Hindi naman pwede na hindi ako kumain ng something sa lunch. Kaya, yun yung ginagawa ko. Eat something light. To be fair, everything sounds reasonably healthy. So, ang gagawin ko, i-prepare ko po siya ng maaga para mamaya, pag nagutom ako, kakainin ko na lang siya. Kasi pwede naman siyang iwan sa fridge. So, kailan ko ulit mag-upload sa IG? Alam mo, ang dami kong videos, ang dami kong vlog na nakatambak. Pero kasi, parang iniisip ko, What? Upload it right now. parang iniisip ko kung okay pa ba siya ilabas kasi sobrang late na. So parang iniisip ko for keeps na lang siya. Pero I don't know, siguro pag hindi na busy or sinipag, ganun. You can do like a throwback or something. Upload it right now, my god. Comfort food. Alam niyo, lately, I've been feeling disconnected. Hindi. If you didn't say it, I was gonna say it. Nahilig ulit ako sa bread. Hindi na ako masyadong nagchichirya, hindi na ako masyadong kumakain ng mga ice cream, ganun. Kasi, parang nung mga nakaraang linggo, sinisipon din ako. Tapos, ngayon, pag nagugutom ako, more on fruits talaga kinakain ko. Siguro orange, banana, tapos minsan tinapay, tapos sinasawsaw ko lang sa century tuna, ganun. Okay na ako dun sa ganun. Okay na ako, parang solve na ako sa ganun. Once na mag-crave ako ng something, hindi na ako nag-crave ng parang ice cream masyado, hindi na. Kunyari healthy, ganun. Pag Gemini, mahilig sa bread. Talaga ba? Ay, sa bread? Really? Saan? Sa egg? Pag Gemini, mahilig sa egg? Says who? What do Aries like? Saan galing yun?
Ito po yun, yung laman niya. Yung isa pa ba ako? Parang medyo nabusog na ako. Medyo busog na ako pero sige lang. I was gonna say you could just eat it with a spoon, but I don't really know what that would taste like with just a spoon. I feel like you need the bread to like Uy, get the flavor. 5.1k yung nanonood. Hello po. Tawag po dito ay morning breakfast. Pero late na po ako. Kaya yari po ako mamayang lunch. Late breakfast na po pala ito. Nagkakamali na po ata ako ng sinasabi. Excuse me, I'm so sorry. Parang may naalala ako, sabi nila, pag kumakain ka daw, tapos dumighay ka, hindi talaga ibig sabihin nun is busog ka. You ate too fast? Ibig sabihin nun, nagre-release lang ng extra space yung tiyan mo So you para weren't sa mga full. food pa na ipapasok mo sa katawan mo. Hindi ko alam saan ko narinig yun. Pero hanggang ngayon, pinapaniwalaan ko siya. Na pag dumidighay ako, ibig sabihin, di pa ako busog. Ibig sabihin, naglaan pa ng space yung tiyan ko sa bagong food na papasok. Parang ganun. Tama ba yun? Naniniwala rin ba kayo sa ganun? Or narinig ba yun somewhere? Or panaginip ko lang yun? Pero sabi nga, ganun daw yun. So ngayon, dahil medyo marami yung palaman ko, kakainin ko siya ng flat. Oh, there's still a lot. Sarap talaga. That music makes it feel like you're in, I don't know, Europe. Mas masarap yan pag malamig. Malamig naman yung mayonnaise, so Probably is cold by now. laban na. Ayun, wala. Ano dami na bang motivational Nawala po eh. Hoy, alam nyo ba? Ayan, sabi niya nangangati daw siya kasi may allergy daw siya sa egg. Alam nyo ba, trivia, nung high school ako, hindi ko alam kung anong dahilan, pero may time na pag kumakain ako ng itlog, nangangati ako. Pero nung bata ako, kumakain naman ako ng itlog. Pero nung high school, hindi ko alam ano nangyari. May time na parang ata yun, parang basta 3 araw ata na sunod-sunod na egg yung ulam ko. Like an Tapos parang intolerance. nagkaroon ako ng rashes. Basta dyan banda, yung sa yan, dyan. Tapos, di ko alam kung akala ko kagat na siya ng, akala ko kagat siya ng insekto, akala ko kagat ng something. Pero, habang tumatagal, lumalala siya. Dumadami. So, Maybe you naisip ate ng too lola many ko, baka eggs. nga, nagkaroon ako ng allergy sa egg, or baka kasi dahil sobra-sobra na yung intake ko ng egg. Like, minsan ang baon ko, sunny side up, minsan, yung scrambled egg, ganun, yung binabaon ko sa school. Kasi, mahilig naman talaga ako kumain ng You're anything eating with too many egg. eggs. Tapos nung nalaman ko na
nalaman namin ng lola ko tsaka ng mama ko na medyo nagkaaroon ako ng allergy sa egg. Medyo nag-stop ako ng ilang days. Tapos after nun, pinabaonan ako ng lola ko ng egg araw-araw. As in, buong week sa school, puro may egg yung ulam ko. Parang sinanay niya. Tapos hindi na ulit bumalik. Hindi ko alam ano nangyari. Tapos, yun. Ngayon, wala na. Hindi ko na ulit siya na-experience. Buti na lang. Yeah, Pero can hindi you ko nga sure imagine kung sa egg ba otherwise? talaga yun eh. Kung ba't ako nagkaroon ng ganong reaction yung skin ko. Pero, I don't know. Kasi nawala rin naman siya, so hindi ko alam. I used to be allergic to eggs quite severely when I was little, and it's a lot less Motivational now. quotes para sa aming mga papasok ng college. I just feel really dizzy if I have too many, Paano ba? which I don't have at all ever. Ganyan kasi di ko na alam anong patakaran ng ng mga schools eh. Actually ngayon yung kapatid ko tsaka yung mga pamangkin ko, di ko na alam ano ba yung paano na yung rotation ng school. I mean, ang tawag doon, paano yung pasok nila, tapos kailan nagsa-start yung school year, then kailan yung end, di ko na alam. Hindi na ako masyadong updated. Pero para sa mga papasok na ng college, mga magsa-start na as college student, based lang naman to sa experience ko. Well, syempre sa umpisa masaya kasi college ka na. Pero syempre hindi mo pa rin pwede kalimutan na may goal ka sa, hindi lang sa life eh. I mean, may goal ka para sa sarili mo. So, hindi ko rin naman sinasabi na kailangan mong maging focus hindi ko naman sinasabi na kailangan maging super overachiever ka. Syempre nandun pa rin yung kailangan mo pa rin i-enjoy kasi once in a lifetime experience lang yan na maging college. Kasi sa totoo nga lang, pag ngayon iniisip ko, ano ba yung memorable experience ko nung nag-college ako. Parang wala akong masyadong maisip kasi nung college ako talagang parang inisip ko lang dapat go ng go, parang ganun. Parang kailangan ko isipin na work hard, nag-aral, tapos nagda-dance kasi nga scholar ng school, tapos nag-work pa. So parang hindi ako masyado nakapag-enjoy or naisip yung mga ibang bagay na gusto ko pang gawin kasi yung iniisip ko puro kailangan mag-work hard, kailangan ayusin ko, kailangan productive ako, kailangan may natutulong ako. Ganun yung iniisip ko. So ngayon kasi, sa panahon ngayon, masasabi ko na accessible naman sa lahat. Though, kung kaya mo siya gawin nang hindi mo sinistress yung sarili mo, parang kung kaya mo siya gawin na hindi ka na That's really good mahihirapan, advice. gawin mo na siya. Though may mga bagay pa rin naman na kailangan paghirapan. Pero, syempre, isipin mo rin yung sarili mo, yung well-being mo. Kasi 'di ba kung iisipin mo na nga yung pinoproblema mo sa school mo, isipin mo yung pinoproblema mo sa sarili mo, and then magpapa-apekto ka pa sa mga issues outside or mga nakikita mo, nababasa mo. Feeling ko ma-atake ka sobra. And it will affect your health. Or mahihirapan ka ng mas sobra kasi stressful na nga yung mga ginagawa mo, then magpapa-apekto ka pa. Siyempre, kasama na dun lahat. School, friends, family, and yung mga gusto mo. Kaya sa mga magka-college dyan, hindi naman masama kung paano ba? Kung meron ka pa rin mga ibang bagay na gustong gawin, basta wag mo lang kakalimutan yung priorities mo. Parang, siyempre, mas importante na matapos mo, or mas importante yung goals mo sa life, pero mas importante naman yung ikaw mismo kasi aanhin mo yung natapos mo, aanhin mo yung mga nakuha mo, kung pagdating sa dulo ikaw rin naman yung mawawala. I mean, ikaw rin yung mauubos. So parang wala din. So ayun lang, parang tamang balance lang kasi lahat naman ng sobra masama. Depende lang kung ano yung sumobra. Kasi kung sobrang tulog, masama rin. Sobrang kain, masama din. Basta lahat ng sobra masama. Pero it depends. So, tamang balance lang. Kung saan ka mag-enjoy, kung saan mo kailangan mag-focus. Parang sa dance, parang dapat alam mo yung 0 to 100. 0 to 100! Hindi, ayun nga. Parang yun lang naman masasabi ko kasi based on my experience nga lang yun. Parang ako inisip ko ngayon sana pala nag-college ako, nagpasok ako ng ganito, sana pumasok ako sa ganito, sana hindi pala ganyan. May mga ganun akong thinking. Mas mas na-enjoy ko pa yung high school ko kasi nung high school talagang sobrang enjoy lang ako. Like, nakapag-focus ako sa school pero dami kong extracurricular activities na ginagawa.
Pero at the same time, may time pa rin ako with friends. Partida, wala pa akong cellphone noon, walang phone, pero kaya ko siyang gawin. Though iba naman na kasi yung panahon ngayon, di ba? Pero ayun muna, nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-balance. Though baka may mga mali sa nasabi ko, pero yun lang naman yung nasa sa akin. Tamang balance lang, and huwag nyo isipin na hindi nyo kaya, kasi kinaya nyo na nga lahat eh. Dami na pagsubok na dumating sa buhay nyo, kinaya nyo naman. So huwag nyo isipin hindi nyo kaya. Di ba? Ang buhay parang gulong, minsan nasa ilalim ka, pero bukas nasa ibabaw ka na ulit. Oh, Ding! So, tandaan niyo yun. Really great advice. Sabi ko mag-breakfast lang ako pero bakit may ganito tayong usapan? Napaka nyo naman, guys. Life advice. So, motivational quotes para sa mga tinatamad na Monday pa lang. Sipin mo, iikot lang ulit yung date, magmo-Monday ulit. So, kahit tamarin ka, wala kang magagawa kasi uulit at uulit ang panahon. Yung mga fashion nga ngayon, di ba, umuulit na. Uso na ulit yung mga lumang style before, umuulit lang. So, ganun din ang mundo. At lalo-lalo na, ganun din ang date. Kung tinatamad ka ngayong Monday, huwag kang mag-alala. Tatamarin ka ulit sa susunod na Monday. Kaya kung sasanayin mo yung sarili mong tinatamad kapag Monday, wala Break na, the forever ka cycle. ng ganyan. Tatamarin ka na every Monday. So, what if, isipin mong Friday ang Monday, o diba? E di sinisipag ka kasi Friday na. Yan lang yun eh. Though, gets ko naman, kasi ako rin naman eh. Joke. I mean, syempre pag Monday, isipin mo, ay, Monday na naman, trabaho na naman. Pero, syempre, tao lang rin naman tayo, di ba? Parang, We are just ano rin ordinary naman tayo, people. nahihirapan na napapagod din naman tayo. Pero, isipin na lang natin bakit tayo nag-start at bakit natin sinimulan yung ginagawa natin ngayon, di ba? Ano ba yan? Yung usapan naman natin, napakaseryoso. Sabi ko, It's mag-breakfast because you're lang so ako eh. good at giving advice. I think he'd be a great friend to go to, like if you had a real serious problem, because he'd kind of like talk you through things step by step and give you like really logical like Nasaan po ways si to Naya? do stuff. Si Naya ay tulog. Kasi kakakain niya lang at siya ay maharot dahil siya ay in-heat. Oh no! In-heat si Naya. Crush na yan, okay lang yan. Pwede nyo silang gawing inspiration. Pwede nyo silang pagkuhaan ng inspirasyon para kumilos ngayong araw. Pero never na never nyo silang gagawing sentro ng buhay at mundo nyo. So, yan. Spitting truths right Okay lang now. magka-crush, pero hindi naman kailangan na sa kanila Speak something on the lang side. kayo nakafocus. Crush lang naman eh, di pa naman love, di mo pa naman mahal. Mag-focus ka sa mahal mo, which is yung family mo and yung work mo. Yung crush, pampakilig lang yan, pampadagdag ng nginig lang yan every time na iihi ka. pero yung ginagawa mo ngayon, lifetime yan. Kaya gawin nyo lang inspiration yung mga crush nyo. Parang kayo, di ba crush nyo ako? Joke lang. Joke You're lang. not. I mean, basta gano'n lang yun. Inspiration lang yung mga crush na yan. Mas iba pa rin yung, yung pag-love nyo na. So, joke lang baka naman sabihin nyo, feeling ako. Sabihin nyo, ang yabang ko na naman. You are cheeky, but in this case, you're actually really accurate. Spot on. Busog na ako actually. Nakaka-relax yung music mo, lakas maka-lounge. Actually, every morning pag gumigising ako, gusto ko may ganyang music. Ang sinesearch ko sa YouTube, is morning coffee background music. Tapos marami na kayong choices doon. So, try niyo, pag gising niyo sa umaga, humanap kayo ng something na, or mag-isip kayo ng isang bagay na parang, pag gumising kayo sa umaga, parang magbibigay agad sa inyo ng positive energy, ng will to
ng will na gawin yung mga bagay na gusto nyo. Ako kasi ito, pag nakakarinig ako ng gantong music sa umaga, parang positive na agad. Parang lahat ng gawin ko masaya, parang ganon. Minsan ganito, or parang chill music lang, ganon. Ganon yung mga ganyan yung ginagawa ko sa umaga. I totally Pero minsan kasi agree. may mga early schedule, so wala nang ganyan. Tayo na agad. It sets your mood for the whole day, doesn't it? Gusto ko what? Start of the day. Ay, kung gusto mo naman mag-ingay, edi go. Wala naman pumipigil sa'yo, kahit mag-buzzing ka pa dyan eh. Kuya Stel, anong pagkain na tipong gustong-gusto? Uy, wag niyo ako tatanungin sa pinaka-gusto ko talaga. Hindi, kahit ano namang food kinakain ko. Breakfast pa lang yan, lunch na kasi sa province namin. Actually, nakakamiss nga umuwi ng probinsya kasi parang though wala pa naman ako masyadong nauwi ang probinsya. Ang alam ko pa lang na probinsya namin, Bulacan. Nakakamiss na tipong pagising mo sa umaga may nakahanda ng pagkain. Tapos Yeah. magkakape ka ng... I feel like this lifestyle Tapos is magkakape ka ng... you're not able to have tawag that dito, that magkakape balance. ka ng 6 a.m., 7 a.m., tapos tutulong ka magwalis ng bakuran, marinig mo yung walis ting-ting na ksh, ksh, ksh. Tapos maamoy mo yung mga halaman, Oh, tapos what alam a mo yung picture. uso pa dati yung mga nagsisiga-siga, di ba? Maamoy mo yung mga nagsisiga, ganun. Nakakamiss yung sa probinsya, ganun. Tapos, ang dami mo nang ginawa sa umaga, tapos pagtingin mo sa orasan, alas 10 pa lang, so ang dami mo na agad nagawa. Nakakamiss. For real, I have to say, like, I have this conversation with my mum a lot, and I think that people that live in places like that, I think that they probably are more happy because you just learn to incorporate everything around you. Like, you're growing your own fruits and vegetables, everything is readily available, it hasn't traveled thousands of miles to get to you, everything isn't at the click of a button. And I just feel like you're a lot more conscious of what you're doing, filling your time with, and there's a lot of positive energy in that. And to be honest, I'd love to live in a place like that. Although everyone tells me I'm a real city girl, I actually would love to live in a place like that. So, sorry na po kung late yung breakfast ko. Why are you sorry? You can do what you want. I do really like this music in the background. Motivational quotes po para sa mga gustong mag-shift ng course. What is it with motivational Naku, parang ang hirap quotes? nito ah. Well, sa mga gusto mag-shift ng course, isipin nyo muna kung yung gagawin nyo bang desisyon is talagang gustong gusto nyo lang, or iba kasi yung paano ba? Isipin nyo kung gustong gusto nyo talaga, and isipin nyo kung pag nag-shift kayo, yung last nyo na yung decision nyo na yun talaga yung gusto nyo, hindi yung kaya nyo gusto mag-shift kasi gusto nyo lang itry na kasi baka doon ako mag-excel. Kasi mahirap yun eh. Depende rin kung gano'n na kayo katagal kung anong year nyo na sa first course nyo. I mean, sa course nyo ngayon, first course. Paano ba? Ano ba masabi ko? Actually, hindi ko alam kasi never ko naman na-experience yung mag-shift ng course. Pero alam ko, si Pablo ata nag-shift ng course eh. Tama ba? So, feeling ko sa kanya kayo magtanong. I-message ko siya ngayon. Sa kanya kayo magtanong, wag sa akin kasi hindi ako nag-shift ng course. Galit. Motivational quotes po para sa may mga bagsak. What is it with these motivational Sorry po, quotes? pero kasi I can't relate po. Hindi, sa mga may bagsak, okay lang yan. Keep up the good work. Sa mga may What? bagsak, kung alam niya naman na babagsak kayo, so alam niya na dapat kung ano gagawin niyo next time. Though hindi naman masama kung may bagsak kayo, pero sana hindi yan consistent. And don't give up. Sana kung may bagsak kayo, sana kung gusto niyo naman na hindi ganun yung result next time, edi sana alam niyo na yung gagawin niyo next time. Kasi kung consistent kayong ganyan, edi huwag na kayong manghingi ng motivational quotes kasi wala rin naman matutulong yan. Anong matutulong ng motivational quotes? Eh, hindi naman yun yung kumikilos. Kayo yung kumikilos. So, hindi nyo kailangan ng motivational quotes. Kailangan nyo sipag at tiyaga.
The At ang harsh kinain kong truth. nilaga. Hindi. Kung bagsak kayo, okay lang yan. May mga times talagang ganyan. Kahit ako rin naman, may mga times na bagsak ako. Pero, minimake sure naman na next time, makakabawi. Nasa sa inyo na yan, di ba? Wala yan sa words of wisdom, wala yan sa motivational quotes. Nasa sa inyo yan. Kung alam niyo naman sarili niyo kung anong kailangan niyo, gagawin at gagawin niyo. So, congratulations, top 3 daw siya. Good job. Ang galing mo. Congrats sa'yo. Sana happy ang nanay mo. Motivational codes para sa mga heartbroken. Ito po ang motivational codes para sa mga heartbroken. X3 440819. And what Okay? does that mean? Yan po ang motivational codes para sa mga heartbroken. Burnout. Para sa mga burnout. Normal naman yan kasi kahit kami naman, nafe-feel din namin yan na parang burnout na kami. Pero, kailangan mo lang talaga magpahinga. Kailangan mo hanapin mo na yung sarili mo. Hanapin mo yung rason bakit mo ginagawa yan. Reassess, shake it Alamin mo off. kung masaya ka pa ba. Alamin mo kung worth it pa ba yung ginagawa mo. Alamin mo kung para kanino ba yung ginagawa mo. Wala namang masama kang magpapahinga kasi hindi naman tayo robot, di tayo machine. So, okay lang yan. Kung burnout ka, all you need is pride. All you need is to rest, to relax, and ease your mind muna. Isipin mo muna lahat ng mga bagay. Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. Kasi Look at the shift in energy. He's had a few eggs, and all of a sudden, these jokes are flying out of him. normal naman yun eh. Totoong na-experience yan. Hindi lang ikaw, maraming taong naka-experience. So, kung kailangan mo magpahinga na muna. And, alamin mo muna kung ano ba talaga yung gusto mong tahakin. Ganun. Tsaka yung ganyan, ikaw lang rin makakasagot niyan. Kasi ikaw yung nakakilala sa sarili mo. So, nandito lang kami. Nandito lang yung mga taong pinagtatanungan mo. Nandito lang kami para ipaalala sa'yo kung bakit mo ba nga ba ginagawa yan. Para lang mapaalala sa'yo kung ano talaga gusto mong gawin. So, yun. Motivational song. Huwag mong ikunot ang iyong noo. Kasi pag malungkot ka, talagang dapat wag may kukunot noo mo. Dapat ganun lang. Ganyan, no? Not ganyan. Huwag mong ikukunot talaga. Alam nyo, puro na kayo motivational quotes. Niloloko nyo na ako eh. Papakita ko na sa inyo. Uy! Ang anan. Ang paggawa ng oats. Busog na ako, pero prepare ko na yung pang lunch ko. Nalagay ko lang ito sa labarer. Wait lang. Tayo ang mag-her guys. Ayan, parang merong ano. Ano skincare mo, Baby Junard? Pasend sa akin dito sa IG. Gusto ko lang kasi. Di ba nga ang ginagamit ko is yung Beauty Vault. Pero hindi ko ngayon kasi hindi na ako nagto-toner kasi medyo nagpipil na yung skin ko. So hindi ko na masyadong ginagamit yung toner. Pero yung sabon tsaka yung mga cream ginagamit ko pa din. Ang daming comments. They move too quickly. They should be. Wala When ka po he's bang doing vlog? this, Wala they po should eh. slow Asan po down for ibang him. members? Te, wala sila dito, te. May kanya-kanya kaming bahay. Ay, tinatanong mo lang naman kung nasan. Wala ka naman sinabing nandito. So, andun sila sa mga bahay nila. Sorry. Wait.
Making sure we can see everything. Ano daw? Naisip mo ka daw mag-open ng? Alam mo, nahihirapan ako sa okay ng pwesto. We were fine where we were. Podcast. Please? Naisip ako mag-open ng podcast in the Daw? future. Di po ako magaling magsalita eh. Puro kalokohan lang lumalabas sa bibig ko. So, baka wala akong kwenta sa mga ganyan-ganyan. Are you finished? Wala akong magandang masasabi, feeling ko. Puro kalokohan yung nasa utak ko eh. Are you finished? Shall I say what I was going to say? I think he's finished. What was the past 44 minutes all about then? Anong brand ng badminton racket mo? Actually, Please, Stell, reconsider in the yung future. dalawa lang yung badminton, yung racket ko. Yung isa regalo, Yonex ata yun. Tapos yung isa binili ko sa Mitsubishi. Hindi something, parang Japanese. Mitsuya ba yun? That's something like that. What did you do? Stell, what did you do? Did you drop it in the sink? Are we being washed up? Ba? It's falling. We're falling. Goodbye. Tama na sa motivational. Wala na akong masabi. Shenanigans. Sarili ko, hindi ko ma-motivate. Joke lang. Someone buy him a phone stand. It's moving. We're going. Goodbye. Nalalaglag na eh. I love those lights he's got above his dining table. They're so nice. Room tour. No, wala pa. Ayoko. No, I don't want. Ayoko. Naiyakin. Ayoko, naiyakin. Happy birthday po sa may mga birthday. A day in the life of Stella. If only. Can you imagine if this was Medyo the mahirap whole kasi yung day? ganun eh. The way he is like fast reading everything. Ay. The way that he does everything himself, you'd think like with their busy schedules they'd have, well, perhaps when he's really busy he has help. I'm just thinking like just someone to come and like whiz through his place and clean it up and stuff. This Daming question, concentrating hindi ko face. mabasa lahat, sunod-sunod. Oo na lang, oo. Daming question, ang sagot ko sa lahat, oo. Oh, be careful with that.
Magpapakulay ka ng buhok. Anong color? Actually, ayoko magpa-color ng hair. Parang mas okay na kasi ako sa black na You hair are lang. more than okay with black hair. But this was a lie. Hindi ko pa naisip yung sarili ko na may kulay Because yung this buhok. was Feb. This is a lie. Siguro kung may kulay yung ngipin, pwede pa. Pero yung buhok, parang... Tapos na ako magugat, guys. So, gagawin na natin yung sinasabi ko sa inyo. Oats Chuchu. Gusto niyo ba makita ang... nakita niyo naman na yung ano ko, yung bahay ko. I mean, yung living room ko. Alam niyo na yung tsura eh. Oh, basta ito yung aking... Ay, ba't nilalike ko? Ito ang... Basta ito ang aking... What did you do? Paano? Stella, what did you do? Yan. Basta ito ang aking living room. Ang aking dining area. To be fair, as a Medyo magulo neat freak, I really love that he just tidied up in front of us. It's just May mga super kaikitan attractive. lang. Tapos, ito, aking It's so nice and cozy. I living wonder room if he like area. chose all these bits himself. with the Cat tower! cat tower and the cat CR, the pet kit and everything. Basta yan lang. That must save a lot of time. Kainan pusa. He even had a little cat fountain there. Ayan no, nakikinig lang ako ng ganyan. Cafe music, background music. Pero kung tatanungin, pinaka-favorite part ko ng bahay ko is yung dining area. Wala lang. Dami lang kaikikan. Tingnan nyo, bumili pa ako ng mga fake candle para wala lang, arte lang. It looks nice. It's cute. Arte lang. So, This is the fun pinapakita ko part sa of inyo like yung having your own ginagawa place, ko. isn't it? Ginagawa ko. How many times have we fallen for Stella during this? I know, that was Oh, really cheesy. So, dito ko siya nilalagay. Thank you po sa nagregalo nito. Parang may nagregalo nga sa akin nito. May takip to eh. So cute. Tapos may pangalan, Stel. Thank you po. Tagal na to eh. So, dito Imagine ko seeing nilalagay. something that you've gifted to Una, him in one of his tayo lives. na. Fitness granola. Naubos na kasi yung regalo sa akin ni Kuya Mac eh. Kaya, yung binigay ni Kuya Mac, parang ibang brand yun eh. Parang US brand ata yung summer. Ito lang. So, ito, fitness granola. I'm surprised that the cat won't come running hearing this. Actually, pwede nga rin itong dessert eh. Kasi, masarap siya. Tapos, He should show us what's inside his fridge. after Just maglagay asking. ng fitness granola, lalagay tayo ng Oh, I love Greek yogurt. Greek yogurt. This is a Greek yogurt. We're gonna put inside. This is a cold yogurt. And a simple Greek yogurt. Kasi pag may flavor, magbabago yung lasa niya. So, dapat yung plain na Greek yogurt. Simutin natin, sayang yung binayad natin. Mahal-mahal ng bilihin ngayon. He didn't lick the lid. Kind of sad about that. Babay po sa mga kakain na at mga lakad. Ingat kayo. At next, malagay tayo ng honey. Konting honey lang.
That's quite a nice little snack, isn't it? 'Cause that'll keep you going. Konting And then milk. milk. Ay! Konti pa. Ayan. Tapos mix nyo lang. Oh no! Bye, Stell. Yung yung tsura niya. Ay! Someone Move. buy this man a phone holder or something. Whatever they're called. Nag-slide kasi yung phone eh. Madulas yung phone case kaya gumagalaw. Sorry ah. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, iwan ko na siya sa ref. Mamaya, pwede ko na kainin. Sarap. Kasing tamis. Yan na po yun. Sasaragi ko na siya sa ref. Tapos mamaya po, kakainin ko na siya. Yun lang po siya, madali lang. Meron ka ng healthy snack or healthy dessert or something. Pwede na siya, pwede ka na mabuhay. Pwede mo na mapagmalaki sa nanay mo na kaya mo na mag-isa. So, yun lang. Mag-ingat po kayo yung mga may pasok ngayon, yung mga may lakad. Kung aalis na po kayo, malis na kayo. Baka malate pa kayo sa... Baka malate pa kayo sa mga lakad nyo. Hoy, teka lang magkaliwanagan tayo. Baka What? mamaya pag nakita nyo kami sa events, mag-abot kayo sa akin ng mga tray na tray ng itlog at mga mayonnaise na madami at mga gatas ha. Don't. Baka mamaya mag-uwi ako ng isang plastic ng itlog. Baka mamaya mag-uwi ako ng 5 dosenang itlog, isang box ng gatas, tapos isang box ng puro mayonnaise ha. Baka mamaya ganun yung ibigay nyo sa akin sa events ha. Tumigil kayo. Hindi ko kaya iuwi yan. Ang dami niyan. Wag na wag. Magkaliwanagan tayo. Huwag kayo magbibigay talaga. Papahirapan niyo pa ako magdala ng itlog na marami ha. Papahirapan niyo pa ako magbitbit, mababasag yan talaga. He'll have egg overdose. Don't Ako do talaga it. sinasabi ko sa inyo. Baka akalain nila poon ako na inaalayan nyo ng itlog. Talaga. Sinasabi ko talaga sa inyo. Nababasa ko mga tweets nyo ha. Alam ko mga nasa utak nyo, kalaan nyo ha. Hoy, oo, yung mga nasa ref ko na yan, naalala niyo yan yung binili ko sa Palawan, di ba? Yan yung binili ko sa Palawan ng mga ref magnet chuchu na hanggang ngayon di ko pa rin nabibigay sa mga pagbibigyan ko. Galing. Hoy talaga, wag talaga. Anong ready na yung tray ng itlog? Nako talaga. Nabato ko sa inyo. Kung magdadala kayo ng itlog, make sure luto na. Joke lang. Kung magdadala kayo ng itlog, make sure may kalan para maluluto natin sa event. What sort of an event Hindi is yung this magdadala going to kayo be? hilaw. Paano natin makakain? Ihalo natin sa Pepsi. Ganon.
Uy, wag talaga, promise. Ako na nagmamakaawa. Huwag kayong magdadala ng itlog, mayonnaise at gatas Does this sa happen then? During his sa life, he'll event. mention Baka something and then akalain nila everyone may will just jump gagawin on akong, that. baka sabihin ginawa ko pa kayong negosyo. Mamaya nasa balita na ako. Still ng SB19, ginawang negosyo ang fans na 18. Baka may ganun na ako sa ano talaga. Sa mga balita. Tigilan nyo talaga. Clearly, he knows 18 very well. I hope at least one person tried. Alam ko naman kasi, walang imposible sa inyo, lahat ginagawa nyo. Isipin nyo sa dami nyo, tas lahat kayo may dala ng isang tray ng itlog. Alam nyo, pwede ko yun ilagay sa ano namin, sa bigasan namin, tas ibibenta namin. Kaya wag na wag nyo talagang gagawin, kasi walang pwesto yan dito sa condo. Awit talaga kayo. Tumigil kayo ha. Tumigil kayo sa mga pinagpaplano-plano nyo ha. Kala nyo hindi ko nababasa mga tweets nyo. Na. I hope he never stops Uy, doing joke this. lang talaga, promise. Walang halong biro yun. Kala nyo. Nababasa ko mga tweets nyo. Takala nyo ha. Pag kayo pumunta ng event namin at nakita kong may dala kayong itlog, o uwi kami, hindi kayo magpo-perform. Akala nyo hinahamon ko kayo. Akala nyo. Uy, please, wag talaga kayo magdadala ng itlog, mayonnaise at at gatas. Promise talaga, mahirap talaga yan iuwi. Wag na. Bibili Most na lang events ako, say that you're promise. not allowed to I-cash bring nyo na. food anyway. Joke lang. Promise kasi wag. Wag na kasi kayo magdala ng itlog-itlog. Alam ko na yung gagawin nyo at hindi imposibleng I feel like the amount of times he said it, he kind of wants it to happen. I hope people made this gawin happen. nyo yan. But yeah, you're Promise usually not talaga. allowed to bring Wow. perishable items Kaya ko naman to bumili ng events itlog. anyway. Grabe naman. Kaya ko naman bumili ng itlog. Kaya ko rin bumili ng mayonnaise. Ang laki nga ng mayonnaise ko eh. Gatas din. Kaya ko naman. Huwag na kayo It's magbigay, not guys. about Kaya ko that na though, yan. it's about showing love. Thank you na in Some advance. Pero huwag na eggs. kayo magdadala, promise. Pare-parehas lang tayo mapapagod at may hirapan. Isipin niyo, pupunta kayong event, may dala kayong isang tray ng itlog. O, pag nabasag pa yan, hindi nyo na maaabot. Kaya huwag na kayo magdala. Isipin niyo, lalayo niyo pa. Mag-LRT kayo, magbabas, mag-jeep. Tapos may dala kayong tray ng itlog. Sinong niloko nyo? Wag na, ako na bahala sa itlog, mayonnaise at gatas ko. Kayang-kaya ko na yun, guys. Sasabihin ko yung hindi ko kaya. So cheeky. Joke lang. Basta, wala talaga magdadala ng itlog na Oh tray yan. please, just one person. Just one. Just one egg. Pag may nagdala talagang, Someone should dress up as an egg. How about that? Let's meet in the middle still. Bounty Fresh naman po. Kahit anong brand pa yan, wag na talaga. Ako na lang bibili. Kaya naman na natin yan. Afford na natin yan ngayon. May extra tayo, guys. May extra tayong budget. May extra tayong budget para sa Bounty Fresh. Uy seryoso yun. Totoong pakiusap yun. Huwag talaga kayo magdadala ng itlog tsaka mayonnaise. At gatas. Please, huwag talaga. Pare-pares tayong may hirapan. Bilang tao, nakikiusap po ako. Bilang tao, nakikiusap ako. Wag na wag po talaga. Kung ayaw nyong magkasiraan tayo ng pamilya at magkasiraan tayo ng mga ari-arian, tigil nyo yan. Baka sabihin ng taong aga naman ng natin, ng paalay natin, itlog at mayonnaise. Manok na lang manok na lang ang ibibigay? You what? Papaalagaan nyo pa ako ng manok para ibubble wrap namin yung itlog. Namin yung kalukuhan. Just like you.
Buhay na manok na lang po na nangingitlog. That's a smart thing to say. Talk yourself out of that one, Stell. Magkakaliwanagan tayo Kanina pinapag-motivational coach niyo ako, tapos ngayon aalayan niyo ako ng itlog. Ginawa niyo naman akong puon. Guys, malinaw tayo Matatapos tong live ko ng malinaw ang pinag-usapan natin na walang magdadala ng kahit na ano. Tigil nyo Tigil nyo talaga. Na. Oh, wow. We're gonna end off like this, Haba aren't naman we? ng buhok ko Tignan nyo, haba no. Tapos ini-stress nyo pa ako. What if ganyan? Ponytail? Chopped off completely? What if ganyan? Tapos ganyan. Never. So, ayun guys. Thank you sa pagsama sa akin today. Mag-end ako ng 12 sakto. Para makapag-prepare na rin kayo. Kasi I'm sure yung iba sa inyo kakainan ng 12. So, nag-end na ako ng 12. Yan, ang dami ko na nakikita sa Twitter Like? Dami ko na nakikita sa Twitter. Puro picture ng itlog. Mayonnaise at gatas. Magtigil kayo. Hindi ako maglalapag ng TikTok pag nagbigay kayo ng itlog sa akin. Oh, now that's a Kala proper nyo, threat. wala ng TikTok, didelete ko na yung account ko. Grabe yung pagbabanda. Look at this handsome face. Uy, ano yung pa-trending itlog ni Stel? What? Ano? Ano yan? Did this really happen? I need it to happen. Anong itlog ni Stel? Hoy, kayo, ano mga pinag-iisip nyo? Naku talaga, kayo. Trip nyo ako Okay. He literally asked for it. Bunot nyo ako today Nag-live na nga ako, tapos gaganituhin niya pa ako, mga wala kayong utang na loob. Mga walang pakisama. Uy, anong itlog ni Stel? Hoy, tigil nyo yan. Anong ipapatrend nyo? Can you imagine the Ano ba other yun? members? They're like, why is this trending? Naiiyak na ako. That would just be so Naiiyak hilarious. na ako. Nakain ko yung tinga ko. Ang baboy. And then you told us about it. Tigil niyo yan baka mamaya magmukhang kakaiba siya sa Twitter. Mamaya isipin ng tao may kakaiba. True. Nakaka-stress kayo pasayahin. Pag sobrang saya nyo, over no? Dahil di kayo pinapasaya Over kayo Bago ako mag-end ng live, toothbrush na lang ako. Sige, samahan niyo ako mag-toothbrush. Brush, brush, brush. He should seriously do this for like lunch, dinner. Give us a whole day. I know he said it's difficult, but like split it up for the whole day.
It's just so relaxing. You honestly feel like you're just spending time with a friend. What a thorough clean. I never thought I was going to get to see him brushing his teeth. It's just like the most random thing to have happened. I'm done. O siya, tapos na ako kumain. Maglilinis naman ako ng bahay at bahay ng mga pusa. Kayo, ayusin nyo na yung mga desisyon nyo sa buhay. Kung may pinaplano kayo, sinasabi ko sa inyo, itigil nyo na ngayon dahil hindi kayo magtatagumpay. That's At what you like binabalaan to ko think. kayo. Sa panahon na subukan yung gawin yan, magkakasiraan talaga tayo. Kaya kung ako sa'yo, matakot ka na, bumalik ka na sa pinanggalingan mo, at wag na wag mo nang isipin kung ano yung gagawin mo. Dahil ngayon pa lang, hindi ka magtatagumpay. Good luck na lang sa'yo. Can you imagine if you just ended it like that? Huwag nyo nang subukan dahil hindi kayo magwawagi. We'll see. Walang lugar ang kasamaan sa mundong ibabaw at There are so hindi many mananalo ang loopholes in kaitiman ng this. budhi ninyo. We can already think of ways of Matras na making kayo this at work. huwag na kayong lumaban. Matakot kayo sa akin. Is this from a movie? Sige na. Thank you guys. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-prepare ng dinner. Ay, Huh? maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-prepare ng breakfast, pati ng lunch ko mamaya. Maraming salamat. Back to Ingat kayo. cutie mode. Ingat. Thank you guys. Hope you. Hope you. Ingat kayo. Have a nice day and God bless. Good luck sa mga plans niyo today. And kung lalabas kayo, kung may gala kayo, ingat. Kasi parang medyo maulan today. It's slippery when wet. Slippery when wet. So, ingat kayo. Hope to see you soon. And hope to see you soon. Bye-bye. Ingat kayo. Maraming salamat, guys. Sana napasaya ko kayo. Sana Well, I started nabuo ko na yung giggling for araw. like an Yes. hour and 10 Sana minutes. happy kayo. Sige na. Bye-bye. Thank you so much. Next time ulit. Maraming salamat. Bye 18. Love you. See you soon. Bye-bye. Adios. Adios, amigo. Paalam. Goodbye. Sayonara. Bye-bye. Adios. Thank you so much. Bye-bye. Paano nga ulit to in-end? I forgot. Ayun, bye-bye. Bye-bye. Thank you, 18. Love you. Bye-bye. Have a nice day. See you soon. Bye. Heath Farrell's so fun to watch. I cannot believe that was 1 hour. I can't believe I sat here and watched that. I think very few people make me sit through stuff like this. Like, I really love Ye-sung, and I love it when Ye-sung, well, he never does anything as long as this, but he'll take you like on dog walks and stuff, and just generally on walks, or just sit and have a coffee with you, which I love. But there are very few people that I would do this with and actually sit and watch all of this. Like, this was so incredibly fun, but I get really greedy when I see this because it makes me want to have like a lunch version, a dinner version, and then like a wind down version, a pillow service version of it as well. But he's just fun, and you could see him liven up as it went on as well. Obviously he got some food in there and then he was raring to go, and 18 are just so funny. I bet he gets so much energy back from everybody, and him and the eggs, mayo and milk situation, I can think of so many ways around that, because you can basically get chocolate in all sorts of forms. But as I said, I think it's quite difficult to give that as a gift anyway. Most venues, if you're actually like officially seeing them,
him will say no food and perishable items. But I guess if you see him on the road, if you're lucky enough, you could perhaps pass him a gift. I don't really know. But this was incredibly fun and really, really chilled. And for a moment, you forget that he is this big, massive singer and that he is so fire when he's on stage. You just feel like it's your friend, it's your neighbor. You're just sat down with somebody that you've known for years and you're talking nonsense, barely even talking about the same thing. Like he's having his own conversation, you're doing your own thing. But it's quite nice. Like, I guess for a lot of people that live on their own and like if you didn't have anyone, like imagine this just happening and it would literally make your day just sat across from him and you really feel like you're having that one-to-one connection. He is so good at social media and so good at making these connections through things like this. I don't want him to ever change, but I know that there will come a time where perhaps he'll want to be a bit more private or he might just not have time to do stuff like this. But I never want him to stop because it's just so incredibly fun. And I feel like I've been missing out so long because I just feel like I sat here with my best friend, you know, and yeah, I've been missing out because the others have not been recorded or have not been subbed. I'm really grateful that this was out there and that you brought this to my attention and this has been English subbed. It for sure is my lucky day. I feel stress free. I feel so relaxed. And all I can think about is eggs. Stell's eggs. Thank you so much for watching this with me. You are blessed to be able to understand this language. And for real, like, I need to start taking lessons or something like that so I can start learning because I feel like I'm starting to pick up phrases a little bit more, but I've been saying I feel like I should watch like dramas because it's easier. Conversations are easier. Songs are really hard because people tend to use similar sorts of sentences, structures, and things. But I think the dramas, you pick up a language a lot quicker. So if you have any drama recommendations, then please do drop me a comment below and I'll have a look if they're available for me to watch, perhaps on Netflix or something or some other streaming service. But that could be fun. I look forward to hearing what you have to say about Stow and his lives and SB19 and their lives as well. Thank you so much for watching this with me. I hope that you had fun. And until I see you next time, take care. Stay safe. Bye.